biglang nagba-blackout tong isang electrical cabinet na to mga master. So wala kang makikitang umiilaw dito. So bago ko siya umpisahan, shoutout ko muna to si Jonas mga master. So ang nangyari dito mga master ay bigla lang siyang nag-shutdown itong electrical cabinet na to. So wala kang makikitang ilaw talaga, AC at saka DC. So ang unang gagawin ko dito mga master ay i-check ko tong input na AC na power supply. So may nakukuha tayo ditong 234 volts. Ayun master, dito tayo sa kabilang terminal. Paglampas ng fuse. Ayan, dito master, wala tayong nakukuhang supply dito. Kaya ito na mga master, alam na natin to kung anong problema nito. Sabog ang fuse nito mga master. So kaya wala siyang power supply yung AC at saka DC niya. Dahil dito sa fuse na to. Sumabog tong fuse na to mga master. So ganun lang pagtatanggal ito master, ingat lang. Baka sumayad ka dyan sa terminal, may supply yan na AC. So dito mga master ay nasabugan ako mga master ng 4 na fuse. So yung dalawa ay unang sumabog, tapos sinalpakan ko siya ng 2 fuse. Sabog ulit mga master. Dahil nga may problema pala yung vibrator namin, nag-high ampere siya mga master. So nandun ang problema sa vibrator ng handle machine namin. Kaya sumabog tong fuse na to mga master. So kung makita nyo ngayon ay gumagana na yung mga BFD. So lahat ng AC at saka DC ay gumagana. So ito pala yung vibrator na potentiometer mga master. So tinanggal ko lang yung output nito. Napapunta doon sa vibrator na coil. So itong dalawang wire na yan mga master. So kung titisterin mo siya mga master, hindi siya grounded itong wire na to. Ayan, kung makita nyo, hindi grounded yung wire. Pero pag isalpak mo to master, sabog kagad yung fuse, nag-high ampere yung vibrator. So dito master ay sinukatan ko yung wire na papunta dun sa vibrator. So may nakukuha ako ditong 0.9 to 1.1 ohms mga master. So ang pinakasira lang nito master kung bakit sumabog yung fuse itong vibrator na to. So nandito yung sira, kaya ito yung babaklasin namin. Wala kami pamalit nito mga master. Baka ipa-rewind lang siguro muna namin to. So ito pala yung electrical diagram niya mga master. So ito yung input na AC na power supply. So dumaan siya ng breaker, main breaker. Ayan. So pumunta siya dito. Tapos pumunta siya dito sa contactor din. Sinupply niya yung contactor para sa supply ng BFD mga master. Tapos ito na yung papuntang vibrator. Ayan, may indicator light siya. Tapos may fuse pa siya dito mga master bago mag input na potentiometer mga master. So ito yung potentiometer na controller. Ayan. So ito yung input, so ito yung out na papunta sa vibrator. So nandito yung problema master sa number 1, number 2 na to, sa coil mismo ng vibrator. Nag-high ampere yung vibrator mga master. So sana may matutunan kayo sa video na to mga master, and God bless mga master.